Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ihahatid natin ngayong araw. Nako, sit back and relax kasi yung kwento natin ngayon nakakagigil, nakakapanginig laman. Charot lang. Anyways, bago ang kwento, nais kong i-welcome lahat ng ating mga bagong subscribers. Hello po sa inyo. Pati na rin yung mga bago nating mga commentators talaga. Yung mga nagko-comment at mga panibago nating mga nagla-like lang, mga silent listeners, hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at syempre sa inyong pagbibigay ng oras para makinig at pakinggan at namnamin ng mga kwento natin araw-araw. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Mama Mia. And maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa atin kahapon. Ako, hindi pa po ako nakakapag-approve ng mga comments. Hello po sa mga taga-Oman. Hello po sa mga taga-Hong Kong. Hi, Belle! Maraming salamat sa iyo. Leonela Mirabel, maraming salamat din. And maraming salamat po sa ating si Mary Ann Max. Ganda ko raw dito. Talaga. Episode 12 ng anong season po yan? Parang season 1, no? Hello kay Ann Soto, maraming salamat. Hi kay Judski Kakatian, thank you so much. Maraming salamat din kay Sumingit Mauro. Ayun. Maraming salamat kay Marwinzel Channel. Maribel Figuracion. Ang dami-dami pala dito na mga nagpapa-shoutout. Di ko pala nababasa. Hello kay walang pangalan. MHLCRP25. O, yun. Yun ang kanyang username. Noemi Ramos, maraming salamat. Good morning din sa'yo. Kung morning ka man nanonood ngayon. Diana Vitalicio, thank you so much, Diana. Hello kay Corneli Glass, Gimaras Girl, Buhari Ampuan. Hello po. Sa mga taga Makkah, Saudi Arabia, maraming salamat at ginagawa nilang libangan ang panonood o pagkikinig nitong ating mga kwento. Thank you so much sa inyo. Hello kay Nancy Asperas. Take care, Nancy. Josephine Valerio, Rostin Valencia. Maraming salamat. Rian Di Guzman. Ayun, maraming salamat. And advance happy birthday. March 21. Malapit na. Hi kay Janelle Maceda. Maraming salamat sa iyo, Janelle. Team Mira TV. Hi, Team Mira TV. Maraming salamat sa iyo. Syempre sa lahat ng mga nag-comment tungkol doon sa mga nagpapa-advise. Nako, hello po sa inyo. Hello po. Maraming salamat po, Suki natin. Thank you so much talaga. Diana Vitalicio, maraming salamat. Sa mga taga-Kuwait, taga-Mandaue, Cebu City, Angelica Anieva, maraming salamat sa iyo. Arlene Valenzuela, Sally Buma, Maria Jona Pahanustan. Tama po ba? Hello po, Maria Jona. Bonsaplan, thank you so much. Jeneline Mendez. Hello daw sa FUTM from Jen of Riyadh. Hello kay Teodoro Crisostomo. Maraming thank you sa iyo. Emeline Kugay. Ayun, salamat sa mga taga-Dubai, taga-Japan. Hello po sa mga taga-Malaysia, taga-Taiwan. Maraming salamat sa inyo. Taga-London, hi! And syempre sa mga taga-USA, Zairil Viania. Maraming salamat, Zairil. Ayun. Hello, Mama Mia. Miss ko na yung kwento mo. Pa-shoutout sa Zabrina Printing. And pakilakas po ng konti. Zabrina Printing! Hello! Diba? Malakas na yun, ha? Hello po sa mga nakikinig sa atin na palaging nakikinig talaga sa Paluan, Occidental, Mindoro. Hello sa mga taga QC. Maraming thank you. Sa mga taga Rizal. Salamat po. Nako, Liza Chen, John Malinaw, Ray Miranda, Marilyn Castillo, maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mga hindi ko pa po nabanggit. Nako, salamat din. Alam ko na naiintindihan nyo, 'di ba? Naiintindihan nyo na marami pong nagpapa-shoutout kaya hindi lahat nasa shoutout sa iisang araw. So, comment lang kayo ng comment, baka kinabukasan kayo naman ang ating ma-shoutout dito sa inyong paboritong programa na sisimulan ko na.
para manginig na ang inyong laman, para kayo naman ay mag-init ang ulo at mag-comment. Dito lamang sa programa niyong Dear Mama Mia. Bakit ba mahirap labanan ang sinisigaw ng ating sariling damdamin? Bakit mahirap labanan ang tawag ng ating katawan at laman? Yun bang kahit alam mong mali, alam mong nakakadiri para sa paningin ng iba, pero para sa iyo, kakaibang ligaya naman ang iyong nadarama? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Babati na po ako dahil alam ko na sa sulat kong ito ay mahuhusgahan ako ng karamihan sa inyong mga tagapakinig. Hindi ko naman kayo masisisi dahil maging ako ay hindi ko alam kung paano ko napasukan ang kakaibang relasyon na pinagdadaanan ko ngayon. Oo, Mama Mia. Hanggang ngayon ay nandito pa rin ako sa loob ng relasyon na alam kong para sa iba ay nakakadiri, nakakasuka. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Ricky. 48 years old na ako ngayon. Pero sisimulan ko ang kwento ko, Mama Mia, nung makilala ko ang asawa kong si Mira. Si Mira po ay galing sa may kayang pamilya. Samantalang ako naman noon, Mama Mia, ay pa-extra-extra lamang sa construction. Hindi po ako nakapag-aral dahil kapos po kami sa pera. Hindi rin naman ako ganun katalino kaya walang gustong magpaaral sa akin na mga kamag-anak na may kaya sa buhay. Hindi katulad ng mga kapatid ko. Mga matatalino kasi ang mga kapatid ko, Mama Mia. Kaya naman kahit salat kami ay nag-aagawa ng mga tiyahin at tiyuhin ko para pag-aralin sila. Samantalang ako ay inoferan na nga na pag-aralin pero kailangan ko pang manilbihan sa bahay nila. Mama Mia, mataas kasi talaga ang pride ko kahit noon pa man. Naisip ko kasi yun na lang ang meron ako. Pride na lang. Wala nang iba pa. Kasi naman sa hirap ng buhay namin, walang material na bagay ang meron sa akin. Kaya ang pride ko ay kinaiingatan ko talaga. Palagi akong kinukumbinsi ng mga magulang ko noon na mag-extra na lang sa tindahan ng isa kong tiyahin para raw makapag-aral ako kapag gabi. Mama Mia, alam ko na kapag nakapag-aral ako, sa darating na bukas kapag nakapagtapos na ay isusumbat nila iyon sa akin ng paulit-ulit. Yun kasi ang nangyari sa ate ko. Kaya ayokong maranasan yun. Ayokong may maisumbat sa akin ng ibang tao. Kaya kahit na masasabi nilang wala akong pinag-aralan, ayos lang. Basta nakakatayo ako sa sarili kong mga paa. Basta ba, Mama Mia, pinaninindigan ko ang desisyon ko. Well, ayos lang ang lahat. Naging masaya, maayos ang buhay ko. Kahit na medyo salat talaga ako pagdating sa mga material na bagay at sa mga makakain araw-araw, ay hindi naman ako nagrereklamo. Yun ay nung ako pa lamang mag-isa ang binubuhay ko. Yung sarili ko pa lamang ang iniintindi ko. Hindi ko na kasi iniintindi ang mga magulang ko at iba kong mga kapatid. Kasi nga sabi ko kanina, yung iba kong mga kapatid ay pinag-aaral ng mga tiyahin at tiyuhin ko. Yung mga magulang ko naman ay tinutustusan na ng ate ko na nakapagtrabaho na. Kaya basically, Mama Mia, sarili ko lang talaga ang binubuhay ko. Kaya naging ayos na rin kahit na hindi naman permanente ang trabaho ko sa construction. Naging masaya na rin ako. Hanggang sa makilala ko nga si Mira. Nagpapatayo ng bahay ang kaniyang mga magulang. Isa po ako sa mga construction worker na kinuha ng foreman na kinuha nila. Mama Mia, si Mira po ang naghahatid sa amin araw-araw ng makakain, pananghalian at snacks. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay naakit na talaga ako sa taglay niyang ganda. Mahinhin siya, Mama Mia. Matipid kong ngumiti pero hindi naman nakakasawang tignan ang kaniyang muka. Paminsan-minsan ay kinakansyawan nga ako
ng mga kasama ko sa construction na mas mga matatanda sa akin. Nako boy, mukhang tinamaan ka. Nako, sa anak pa talaga ng bossing natin. Kala mo ba papansinin ka niyan? Huli, hiyala yan boy. Wala ka niyan. Hindi ka papansinin yan. Ang gusto niyan, yung mga mayayaman din na katulad niya. Yung mga meron ding kaya. Yung mga nag-aaral. Hindi katulad mo. Araw-araw nakikita ka niya ang dungis-dungis mo. Mama Mia, tinatawanan ko na lang ang mga kantsaw nila sa akin na yun, pero ang totoo ay nasasaktan ako. Pag uwi ko ng bahay ay tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Tama nga. Magkaiba ang mundo naming dalawa ni Mira. Hindi kami magkatulad. Barong-barong lang ang bahay namin. Sira-sira ang mga gamit ko. Maging ang pantalon na sinusuot ko, Mama Mia, ay nagmumukhang tattered kung malinis. Pero kung marumi naman ay nakikita dito ang tunay niyang estado. Na talagang butas-butas na yon. Sira-sira na at hindi yung mga sinusuot ng mga mayayaman na sinadyang sirain o yung tinatawag nilang tattered jeans. Sa akin, Mama Mia, ay totoong sira yun. Hindi rin ako kagwapuhan. Oo, may itsura ako sabi nila pero sunog na ang aking balat sa araw-araw kong pagtatrabaho. Mama Mia, wala akong maipagmamalaki kay Mira. Hindi ako nakapag-aral. Hindi ako galing sa may kayang pamilya. Ano ba ang kaya kong ipagmalaki sa kanya? Kaya naman inisip ko noon na siguro marapat lamang na iwasan ko na lang si Mira. Marapat lamang siguro, Mama Mia, na hindi na lang ako magpapakita ng motibo sa kanya. Kaya naman kinabukasan nung nagtrabaho ako at tinawag nila ako para kumain, ang sabi ko mamaya na lang. Ang gusto ko kasi ay makaalis na si Mira bago ako lumapit sa mga kasamahan ko. Ayokong napapalapit ang loob ko sa kanya. Dahil kapag nagkaganon, alam kong hindi ko na mapipigilan ang sarili ko na magsabi sa kanya ng totoo. Yun kasi din talaga ang katangian ko, Mama Mia. Hindi po ako nahihiyang magsabi ng aking nararamdaman sa iba. Kaya naman alam ko, Mama Mia, na balang araw, lalo na kapag lagi kong nakakausap o nakikita si Mira, alam kong masasabi ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman. At alam kong mapapahiya ako. Alam kong ibabasted niya ako. Or worse, baka pagtawanan pa niya ako, Mama Mia. Baka isipin pa niyang napaka-ambisyoso ko naman. Dahil isang katulad pa talaga niya ang nagustuhan ko. Kaya naman hindi na lang talaga ako lumalapit. Pero kung kailan naman ako lumalayo sa kanya, kung kailan naman ako umiiwas sa kanya, ay siya namang paglapit-lapit sa akin ni Mira. Ang sabi niya, Mama Mia, ay ako lang daw ang nakakausap niya na piling niya makaka-relate sa kanya. Dahil halos magkaedad lang kaming dalawa. Pilit ko siyang iniiwasan pero lagi niyang tinatanong kung bakit ko yun ginagawa. Kasi ma'am, marami pa akong gagawin. Kailangan ko pang magmasa nitong semento. Sabi ko. Ano bang ma'am? Uy Ricky, magkaedad lang tayo at saka hindi naman ako yung amo mo. Yung mga magulang ko ang nagpapatayo nitong bahay. Maski na, anak ka pa rin nila kaya amo rin kita. Sabi ko. Tumawa siya. Pwede bang wag mo na akong ituring na amo mo, Ricky? Magkaedad lang tayo eh. Gusto ko sanang may makakausap ako habang nandito ako. Alam mo naman, ako lagi ang nagbibitbit sa inyo ng makakain. At matagal-tagal pa tong trabaho nyo, di ba? Ilang buwan pa to eh. Kaya boring naman kung pupunta ako dito tapos pagdadalhan kong lang kayo ng makakain. Tapos ako aalis na agad. Para naman akong utusan nun. Sabi niya sabay tawa. Kaya naman Mama Mia, nginitian ko na lang siya. Ang sabi ko, naaasiwa kasi ako dahil kinakantsawan ako ng mga kasamahan namin. Ako, wag mo na silang pansinin. Ganun lang naman siguro ang mga matatanda. Ako nga sa bahay, laging ginaganyan ng mga magulang ko at ng mga kapatid ko. Kaya wag mo nang pansinin yung ganyan. Hayaan mo na lang sila.
Pero Ricky, matanong ko lang, wala bang magagalit kapag lumalapit ako sa'yo? I mean, wala ka bang asawa o nobya? Baka kasi kaya mo ako iniwasan dahil may nagsiselos. Maiintindihan ko naman kapag ganon. Iiwas naman ako. Mabilis pa sa 4:00 ang naging sagot ko sa tanong niya yun. Walang magagalit. Wala akong asawa at lalong wala akong girlfriend. Well, meron pero 7 buwan na kaming hiwalay eh. At saka hindi naman seryoso yung sa amin. Parang ano lang, companionship ba yun? Yun ba yung tawag nyo? Tumawa siya sa akin. Naku, magaling ka palang mag-Ingles. Alam mo, sayang at hindi ka nag-aaral. Mag-aral ka kaya? Walang pera eh. Gusto mo tulungan kita? Merong mga foundation na alam ko na pinagvo-volunteeran ng mga ate ko. Gusto mo, pasok kita doon? Mama Mia, nagkamot na lang ako ng ulo at umiling. Sabi ko nga sa inyo, ayokong nagkakaroon ng utang na loob sa ibang tao. Lalo pa kay Mira. Nakakahiya yon. Kapag nakapasok ako sa eskwela at siyang dahilan ay mas lalo akong mahihiyang lumapit sa kanya. Pero Mama Mia, dahil nga sa trabaho namin doon sa pinapagawang bahay ng kaniyang mga magulang, ay mas naging close kaming dalawa ni Mira. Araw-araw kaming nagkakausap, 2 beses sa isang araw. Tuwing break namin, pag lunchtime at tuwing snacks, tuwing hapon, ay kami lagi ang magkakausap. Hanggang sa si Mira na rin ang nagpapasweldo sa amin. Dahil busy na masyado ang kaniyang mga magulang sa mga negosyo at trabaho ng mga ito. Yung mga ate din niya kasi ay ayaw na ayaw ang ganong trabaho. Si Mira naman ay mahilig sa mga tao, kaya siya na lang ang nagboluntaryo. Mas lalo tuloy na parami ang oras na magkasama kaming dalawa. Mama Mia, sa totoo lang, sa bawat oras na magkasama kami, ay nararamdaman ko na mas lalong tumitindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko. Isang araw, habang nag-uusap kami at tumatawa siya sa jokes ko, ay bigla ko na lang siyang tinitigan. Medyo naasiwa naman siya at tinanong sa akin kung bakit titig na titig ako sa mukha niya. May dumi ba ako sa mukha ko, Ricky? Bakit ganyan ka na lang kung makatitig? Hindi kasi Kasi alam mo bang ang ganda-ganda mo? Mama Mia, nakita kong namula ang kanyang mukha. Kaya alam ko na may konting damdamin din para sa akin si Mira. Ricky, ano ba yung sinasabi mo? Hindi naman ako maganda. Sa mga kapatid ko nga, ako yung huli sa kagandahan eh. Tumawa siya na alam kong pinipilit lang pinapakalma ang sarili niya. Mama Mia, hindi naman po sa pagmamayabang. Pero maraming babae na po akong nakarelasyon. Yung iba ay ginawa ko lang fling. Alam na alam ko kung kailan naaapektuhan ng isang babae sa pananalita ng isang lalaki. Sa inaasta ni Mira ngayon habang magkausap kaming dalawa, alam kong apektado siya sa mga sinasabi ko. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa, Mama Mia. Sinabi ko na sa kanya na gusto ko siya, na mahal ko na siya. Pagkatapos kong sabihin yon ay tumayo siya at umalis na. Walang sabi-sabi. Naisip ko noon mali nga yata ang timing ko. Baka nga yata, kahit may gusto sa akin si Mira ay hindi niya magagawang gustuhin ako ng tuluyan dahil sa estado namin sa buhay. Dahil sa malaking agwat namin sa aming estado. Sinasabi ko na nga ba, dapat hindi ko na lang inamin. Dapat hindi ko na lang sinabi. Pero kinabukasan, Mama Mia, ay ngiting-ngiti siya habang nagdadala ng makakain namin sa pananghalian. Ako naman ay nahiya kaya yumuko na lang ako at pilit na iniwasan ang mga tingin niya. At nung makakuha na nga ako ng makakain, ay lumipat ako sa isang sulok. Pero sinundan niya ako. Ricky, saan ka pupunta? Sabi niya. Dito lang kakain. Sagot ko naman nang hindi siya tinitignan. Iniiwasan mo ba ulit ako? Akala ko ba gusto mo ko? Sabi niya sa mahinang boses pero dinig ko pa rin.
Alam ko naman kung saan ako lulugar eh. Kaya dito na lang ako. Dito kasi ang lugar ko. Sa mga sulok na ganito. Hindi sa lugar mo. Mama Mia, lumapit siya sa akin. Nagsorry siya kung bakit bigla na lang niya akong iniwan kahapon. Nabigla raw kasi talaga siya. NBSB po itong si Mira. No boyfriend since birth kahit nung nag-aaral na siya ng college. Alam mo Ricky, marami naman or hindi naman marami pero meron namang mga nanliligaw sa akin. Kaya lang hindi sila naka-apekto sa akin tulad ng naging epekto mo sa akin kahapon. Pasensya ka na at umalis ako bigla ha. Hindi ko kasi alam kung paano magre-react eh. Kaya kinalma ko na muna ang sarili ko. Inisip ko na muna ang mga sasabihin ko. Inisip ko na muna kung paano ka sasagutin. Alam ko naman Mira, alam kong malayo ang agwat ng mga buhay natin. Alam kong hindi ko dapat sinabi yun. Dahil alam ko na hindi mo rin naman ako magugustuhan. Kaya lang sinabi ko yon kasi parang sasabog na dito sa dibdib ko eh. Gusto kita, mahal kita. Pero naiintindihan ko naman kung hindi mo ako kayang magustuhan. Sabi ko sa kanya. Ngumiti siya Mama Mia at may inabot sa aking papel. Tsaka umalis. Pagkaalis ni Mira ay palihim akong nag-CR para kunin ang papel na yon at basahin. Laking tuwa ko nung sinabi niyang magkita kami sa isang coffee shop pagkatapos ng trabaho ko. Mama Mia, hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko noon. Sobra-sobrang nararamdaman kong saya na para bang sasabog na ang puso ko. Ganadong-ganado ako habang nagtatrabaho nung hapon na yon. Kinakansyawan nga ako ng mga kasamahan ko na mukhang mas lalo akong naging inspired. Pagkatapos ng trabaho ay umuwi agad ako ng bahay ng mabilisan, naligo at nagsuklay. Nagpabango pa ako gamit ang pabango ng kapatid kong babae. Wala kasi ako noon. Hindi ko alam kung magugustuhan ni Mira ang bango ko na yun. Pero nag-effort na rin ako. Pagdating ko sa coffee shop ay nandun na si Mira, nakaupo at nagbabasa ng libro. Nilapitan ko siya. Hi Ricky! Ano, order ka na? Hindi Mira, order na tayo. Akong bahala. May natira pa naman ako sa mga sweldo ko eh. Hindi naman ako masyadong gumagastos sa bahay. Ricky, wag na. Ako na. Ako ang nag-aya, diba? Mira, ako yung lalaki. Kaya dapat ako yung magbayad. Kahit na ikaw pa ang nag-aya nitong first date natin. First date? Tumawa siya. Bakit hindi ba? Hindi ba ito date? Sorry asyumero ako eh. Tumawa na lang siya Mama Mia pagkatapos ay sinamahan niya ako para mag-order na kaming dalawa dun sa may counter. Nung dumating na ang mga kape namin ay umiinom na kami. Nagbabasa pa rin siya ng libro at titig na titig ako sa kanya. Mira, bakit nga pala pinapunta mo ako rito? Tanong ko sa kanya nung nasa kalagitnaan na ang hinihigop kong kape. Mama Mia, sinara niya ang kanyang aklat. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng mabuti. Ricky, tungkol sa sinabi mo sa akin kahapon, alam kong ramdam mo rin naman. Gusto rin kita eh. Ang totoo niyan, ikaw lagi ang napapanaginipan ko gabi-gabi. Mula nung naging magkaibigan tayo. Ang totoo niya, naiisip ko ang future na kasama ka. Sa tingin ko nga, mahal na kita, Ricky. Mama Mia, halos malagok ko ang mainit kong kape nung panahon na yon. Dahil sobrang saya ng naramdaman ko. Talaga? Talaga, mahal mo rin ako? Ibig sabihin ba tayo na? Tumango siya at ngumiti sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ko ang mga yon. Yun na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Mula nga noon ay palihim na kaming nagkikitang dalawa. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ko na ayaw sa akin ng tatay ni Mira. Ayaw sa akin ng mga magulang niya.
Sinong matiyong magulang naman ang magkakagusto sa isang construction worker para sa anak niya na pinag-aral niya ng kolehiyo? Pero kahit na gano'n ay hindi yun nakahadlang sa aming dalawa ni Mira. Hanggang sa Mama Mia, yung palihim-lihim naming pagtatagpo ay napupunta na sa mga biglang liko. Dun lang kasi kami nakakapagtago. Hindi naman kami pwede sa mga mall dahil baka kapag may nakakitang kakilala ni Mira sa kanya, ay baka magsumbong pa ito sa papa niya. Kaya naman Mama Mia, sa mga pasulok-sulok na lugar kami kung mag-date dalawa. Dun sa mga lugar na walang nakakakilala sa amin. Minsan-minsan ay pumapasok na rin kami sa mga motel. Nung una ay nag-uusap lang kami doon, nanonood ng mga palabas. Hanggang sa hindi na nga namin napigilan ang aming mga sarili. Dala ng kapusukan ng aming kabataan, Mama Mia, ay may nangyari sa aming dalawa ni Mira. At ang pangyayari na yon ay nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa nag-explore na rin kami sa sex, Mama Mia. At dahil nga hindi pa naman namin alam noon ang salitang proteksyon, ay dumating din sa punto na nabuntis ko po si Mira. Nung nabuntis si Mira, Mama Mia, ay takot na takot siya. Ako rin naman natakot din. Mataas ang pride ko. Alam kong masasaktan ako sa mga sasabihin ng mga magulang ni Mira. Pero hinanda ko ang sarili ko noon, Mama Mia. Sabi ko, paninindigan ko ang babaeng mahal ko. Nung malaman ng mga magulang ni Mira ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, ay tinanong ng mga ito kung sino ang nakabuntis sa kanya. Ayaw sana ni Mira na aminin dahil ayaw niya na mapahamak ako. Pero ako na ang pumunta sa bahay nila. Ako na ang nagpakilala sa kanyang mga magulang. Diba ikaw yung isa sa mga construction worker namin nung pinatayo pa namin tong bahay? Tanong ng nanay ni Mira sa akin. Opo, ma'am. Doon nagalit ang kanyang ama at sinugod ako ng suntok. Agad namang sumaklolo sa akin si Mira at pinigilan ng kanyang mga magulang na saktan ako. Ma, pa, mahal ko si Ricky. Paninindigan niya ako. Magsasama na kaming dalawa. At anong ipapakain sa'yo ng gagong lalaking yan? Ha? Ano? Sumagot ka, yung mga hollow blocks, yung mga semento, yung mga buhangin? Mama Mia, kay rami-rami pang mga masasakit na salitang sinabi sa akin ang mga magulang ni Mira, lalo na ang ama niya. Pero tiniis ko. Umikit na lang ako. Hindi ko na lang yun ininda dahil alam ko naman na may kasalanan ako sa kanila. Binuntis ko ang anak nila. Kung ano-ano pang mga salita ang narinig ko. Hanggang sa tinanong ng ama niya si Mira kung ano ang gagawin niya. Sabi ng ama niya, tatanggapin niya raw si Mira. Pero hindi ang bata at lalong hindi ako. Kapag nakapanganak ka na, ibigay mo sa lalaking yan yung anak niyo. Pagkatapos, bumalik ka sa pag-aaral mo. Pero habang buntis ka, hindi ka dapat nandito. Ipapadala kita dun sa probinsya natin. Dun ka manganak. Pero hindi pumayag si Mira. Nagmatigas siya, Mama Mia. Ang sabi niya, sasama siya sa akin. Kung sasama ka sa lalaking yan, wala kang magiging future. At sino kayo para magsalita ng ganyan? Masipag si Ricky. Alam kong kayang-kaya niya kaming buhayin ng anak ko. Magtutulungan kami pa. Sige kung yan ang gusto mo. Kung yan ang nasa loob mo, bahala ka. Pero wag na wag kang hihingi ng tulong sa amin ng mama mo. Wag na wag kang lalapit sa amin kapag nagka-problema kayo ng lalaking yan. Yun lang at pumasok na sa loob ng kwarto nila ang mag-asawa. Si Mira naman ay pumunta sa kwarto niya at kinuha ang mga gamit niya. Mama Mia, nung araw na yun ay sumama sa akin si Mira. Dinala ko siya sa bahay namin, pero nagalit ang mga magulang ko. Kaya naman umupa na lang kami ng isang maliit na kwarto. Humingi ako ng dispensa kay Mira dahil alam kong hindi yun ang kinasanayan niyang buhay. Alam ko, Mama Mia, nahihirapan siya sa sitwasyon namin.
Yung kwartong nirentahan namin, alam kong wala pa yun sa kalingkingan ng kwarto niya sa bahay ng mga magulang niya. Alam ko yun dahil kami nga ang gumawa ng bahay na yun. Alam kong ang kwarto ni Mira ay mas malaki pa sa bahay namin. Kaya naman nahiya talaga ako sa kanya, pero hinawakan niya ang kamay ko. Ricky, sabay nating haharapin ang buhay. Mahal kita kaya kaya kong baguhin ang buhay ko, ang mga nakasanayan ko para sa iyo. Niyakap ko ng mahigpit si Mira. Yun nga ang simula ng pagsasama naming dalawa. Mahirap, Mama Mia. Hindi po sanay si Mira sa mga gawaing bahay. Pero pilit niyang inaaral ang mga yon. Paghugas ng pinggan, paglalaba, paglilinis. Nakita ko pong nahihirapan si Mira. Paltus-paltus na ang mga kamay niya sa mga trabaho sa bahay. Tinutulungan ko naman siya kapag wala akong pasok. Pero Mama Mia, nahihirapan talaga akong makita siya ng ganon. Pero ina-assure naman niya sa akin na kaya niya. Nakangiti siya lagi kapag umuuwi ako ng bahay. Hanggang sa naipanganak na nga ni Mira ang anak naming si Hero. Hero po ang tinawag namin sa kanya. Kung bakit ay kasi ang anak namin, Mama Mia, ang naging dahilan kung bakit natanggap kami ng mga magulang niya. Cesarean section kasi nung nanganak si Mira. At kahit na ganon, Mama Mia, kahit na mataas ang pride ko, kahit na ayokong lumapit sa mga magulang niya ay wala talaga akong nagawa. Ignabangan ko ang paglabas ng mama niya sa bahay at nilapitan ko siya. Sinabi ko ang sitwasyon ni Mira. Sinabi kong nanganganib din ang buhay ng anak ko. Sinabi ko pa sa kanila, Mama Mia, na handa akong iwanan ng mag-ina ko. Basta ba tulungan nila ako. Pumunta naman doon sa ospital ang mama ni Mira. Binayaran ang bayarin sa ospital. Pagkatapos ay kinausap niya si Mira. Mama Mia, pinaospital din namin ang anak namin dahil medyo mahina ang puso nito. Siguro dahil na rin sa tinitirhan namin ni Mira. Mabaho kasi yun kasi squatter area. Kaya naman alam ko, Mama Mia, dahil hindi sanay si Mira ay naapektuhan siguro ang baga niya at ang katawan niya. Narinig kong nag-usap silang dalawang mag-ina. Ang sabi ni Mira, nagpapasalamat siya sa tulong ng mama niya pero hindi niya ako kayang talikuran. Mama Mia, hindi ko alam kung maniniwala kayo sa isang himala. Dahil may himala pong nangyari. Bigla pong dumalaw ang ama ni Mira. Tinanong sa akin kung nasaan ang apo niya. Pinakita ako sa kanya ang bata. Naka-incubate pa ito. Mama Mia, doon ay kinausap nila ako. Willing daw silang bigyan ako ng trabaho. Unang lalaki pala yun sa pamilya nila. Ang anak namin ni Mira. Kaya naman nung tinanong ng nurse kung ano ang pangalan ng bata, ay pinalitan ko ang pangalan na napag-usapan namin ni Mira noon. Hero. Hero ang itawag niyo sa kanya. Dahil para po siyang naging bayani sa aming dalawa ng mama niya. Dahil sa kanya ay natanggap kami ng pamilya ng mama niya. At nung natanggap na nga kami ng pamilya ni Mira, ay nagpakasal na agad kami. Binigyan nila ako ng trabaho. Mama Mia, pinag-aral din ako ng mga magulang ni Mira. Hanggang sa nakapagtapos na nga ako. Naging maganda na ang buhay naming mag-anak. Naging sunod-sunod din ang mga anak namin ni Mira. 4 po ang naging anak namin. 2 lalaki at 2 babae. Magkasunod yung lalaki at magkasunod naman yung babae. Pero Mama Mia, hindi pala madali ang buhay kahit na may kaya ka na. Lalong-lalo na ang pagiging magulang. Mama Mia, nahirapan po ako. Lalo na kay Hero. Lumaking matigas ang ulo ang anak ko. Palibhasa, spoiled ito ng lolo't lola niya. Palibhasa, paborito ito ng halos lahat ng tao dahil unang apo. Mama Mia, nahirapan akong disiplinahin ng anak ko. Hanggang sa isang araw. Nalaman ko, Mama Mia, na hindi pala siya pumapasok sa eskwela. First year college na siya noon.
Kaya sa galit ko ay nasaktan ko ang anak ko. Ikaw, napakasuwail mo. Ako nga noon walang pampaaral, gustong-gustong mag-aral. Ikaw ngayon, kayang-kaya mong mag-aral kahit anong kurso pa ang kukunin mo. Pero ikaw pa tong ayaw? Pa, hindi nga ako masaya kapag nag-aaral ako. Hindi rin ako makakatapos dahil panay bulak-bulang ang gagawin ko. Dahil sa sobrang galit ko, Mama Mia, ay pinalayas ko siya sa bahay. Nagalit sa akin ang mga biyanan ko. Kinupkup nila si Hero. Mama Mia, yun talaga ang dahilan kung bakit hindi talaga natututo ang anak ko. Dahil laging may kumukonsinti dito. Hanggang sa magkasunod na namatay ang mga biyanan ko. Yun ay dahil sa atake sa puso at ang isa naman ay nadisgrasya. Nung nawala ang lolo't lola niya, ay dun na nagbago si Hero. Nagbago hindi para sa ikabubuti, kundi para sa mas ikakasama pa. Nabalitaan ko na lang na bumabarkada na ang anak ko. Kung ano-anong bisyo na ang pinapasukan niya. Hindi ko nga alam kung nagbabawal na gamot na ba siya. Si Mira naman ay panay ang iyak, panay ang sabi sa akin na kausapin ko ng masinsina ng anak ko. Pero ilang beses ko nang ginawa yun, Mama Mia. Matigas talaga si Hero. Hanggang sa naglayas na rin siya, sumama na sa kanyang mga barkada. Wala akong naging problema sa iba kong mga anak. Mababait sila. Lahat ay masunurin. Lahat ay nag-aaral ng mabuti, liban na lang talaga kay Hero. Hindi ko alam kung bakit naging ganun siya, Mama Mia. Siguro nga, sa sinabi ko, dahil yun ay spoiled siya. Kaya naman, pinabayaan ko na lang siya. Alam kong tinutulungan siya ng palihim ng asawa ko. Alam kong binibigyan siya ni Mira ng pera. Pero hindi ko na lang sinasaway ang asawa ko. Alam ko, Mama Mia, bilang ina, ay nag-aalala siya sa kanyang anak. Kaya hinayaan ko na lang siya. Alam kong pasasaan ba't babait din itong si Hero. Isang araw, Mama Mia, mukhang nangyari na nga ang iniisip ko. Tinawagan ako mula sa trabaho. Ang sabi ay nasa ospital daw ang asawa ko. Inatake daw ito sa sakit sa puso. Tulad ng ama niya ay may sakit sa puso si Mira. Tulad din ni Hero. Mama Mia, agad-agad akong pumunta sa ospital. Doon nakita ko ang asawa ko. Medyo ayos na naman na siya, sabi ng doktor. Kailangan na lang daw niya ng pahinga. Nung papalabas na ako, ay nakita ko po si Hero. Nagkasalubong kaming dalawa. Binati niya ako pero hindi ko siya pinansin. Mama Mia, pumasok siya sa loob ng kwarto ng asawa ko at ako naman ay lumabas para bumili ng makakain. Pagdating ko sa kwarto ng asawa ko ay nandun pa rin si Hero. Gising na ang asawa ko. Hinausap niya kaming dalawa ni Hero. Dun ko nalaman, Mama Mia, na nag-asawa na pala ang anak ko. May asawa na ito. Kinakasama, hindi pa asawa. Hindi pa sila kasal. Pero ang gusto ng asawa ko ay maikasal sila sa madaling panahon. Nahihirapan din daw sa buhay si Hero kasi nga pareho silang walang natapos ng kaniyang asawa. Mama Mia, hanggang sa mag-offer nga si Mira na pabalikin ang anak namin kasama ang asawa nito sa bahay namin. Hindi na lang ako umimik. Alam kong kapag papalag ako ay masasaktan ang asawa ko. Ayokong mangyari yun. Ayokong masaktan si Mira dahil ayokong atakihin na naman siya sa kanyang sakit sa puso. Kaya naman hindi na lang ako nagsalita. Kinabukasan, pagdating ko sa ospital ay dumating rin si Hero kasama ang isang babae. Sa tansya ko ay parang mas matanda sa kanyang babaeng yon. At hindi nga ako nagkamali, Mama Mia. Mas matanda sa kanya ng 5 taon ang kanyang kinakasama. Pero Mama Mia, ewan ko ba? Ewan ko ba kung anong nararamdaman ko? Hindi ko po ililihim sa inyo.
Pero nung makita ko po ang asawa ni Hero, ay hindi ko po alam pero parang may nagising sa kaibuturan ng aking pagkatao. Parang nagising ang natutulog kong dugo. Parang nabuhay ang katawang lupa ko, Mama Mia. Maganda ang asawa ng anak ko. Sexy, maputi at makinis. Mama Mia, kulot ang kanyang buhok at hanggang balikat ang haba. Matangos din ang kanyang ilong. Kung tutuusin ay hindi mo siya mapagkakamalang mahirap dahil sa ganda ng kutis niya. Mama Mia, doon ay hindi ko maiwasan na sulyap-sulyapan ng asawa ni Hero na itago na lang natin sa pangalang Andy. Mama Mia, habang nasa loob kami ng ospital ay tinanong ako ng asawa ko. Sabi niya, payag na ba ako sa minungkahi niya na sa bahay na namin titira si Hero at ang asawa niyang si Andy. Nung una, Mama Mia, ay kunwari papalag-palag pa ako. Anong gagawin nila doon sa bahay? Anong magiging trabaho ni Hero? Hindi pwede na pabanjing-banjing ka lang, Hero. Sabi ko sa anak ko. Yumuko siya, Mama Mia, at mukhang sign na nga yun na talagang sumuko na siya sa akin. Kaya naman, bumuntong hininga ako ng malalim at sinabi ko sa kanya na pwede siyang bumalik sa kanyang pag-aaral. Tumango si Hero. Ibig sabihin, handa na talaga siyang baguhin ang buhay niya. Natuwa naman ako noon, Mama Mia, pero hindi ko pa rin maipagkakaila ang tuwang nararamdaman ko. Dahil alam kong ang kagandahan ni Andy ay araw-araw ko nang makikita sa bahay namin. Nung matapos kaming mag-usap-apat ay sinabi kong lalabas muna ako para bumili ng makakain namin. Mama Mia, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagsalita si Andy. Ang sabi niya, sasamahan na raw niya ako para makapag-usap si Hero at ang ina niya. Pumayag naman si Hero. At nung lumabas na nga kaming dalawa ni Andy ay hindi ko alam kung bakit rumaragasa talaga ang damdamin ko, Mama Mia. At nung inabot ko sa kanya ang ibang mga pagkain ay nahawakan ko ang kamay niya. Para bang tumayo ang mga balahibo ko. Nag-react po ang pagkalalaki ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit ganon. Si Andy lang po ang tanging babae na nagparamdam sa akin ng ganon. Ni sa asawa ko noon ay hindi ganon, Mama Mia. Pagmamahal ang nararamdaman ko noon kay Mira. Pero kay Andy iba. Iba po ang nararamdaman ko sa kanya. Parang nabuhay ang bawat hibla ng dugo ko sa kanya. Mama Mia, pilit kong hindi pinapahalata yun kay Andy. Pero ewan ko ba, nararamdaman ko rin na kapag hindi ako nakatingin sa kanya, ay nakatingin siya sa akin. Kapag tinitingnan ko naman siya, ay biglang bumabawi ang paningin niya at ibinabaling niya yun sa iba. Hanggang sa makauwi na nga galing ospital ang asawa ko at yun na rin ang araw na lumipat sa bahay sina Hero at Andy. Yung iba kong mga anak, Mama Mia, ay wala sa bahay. Yung isa, yung sumunod kay Hero, ay may trabaho na at nagsasarili na. Yung dalawa naman ay college na at nasa malayo nag-aaral, kaya naman nagrerenta sila ng apartment ng silang dalawa. Basically, kaming 4 lang talaga sa bahay kasama ang 2 katulong. Mama Mia, hindi ko lubos maisip na sa bahay pala namin, dun pala mangyayari at maisa sa katuparan ko ang mga pantasya ko mula nung dumating si Andy. Hindi ko alam, Mama Mia, kung sinasadya niya. Hindi ko alam kung may nararamdaman din ba talaga siya sa akin. Dahil kapag kumakain kaming 4, kapag nag-uusap ang mag-ina, ay tinitignan ako ni Andy ng malagkit. Mama Mia, na-excite talaga ako sa idea. Lalo na kapag nasa kusina ako at bigla-biglang lumalapit si Andy para maglagay ng kung ano-ano. Paminsan-minsan ay sinasadya niyang
magkalapit ang mga katawan naming dalawa. Hindi ko alam kung inaakit ba ako ni Andy. Ayoko mag-assume, Mama Mia, dahil ayokong magkagulo ang pamilya namin. Baka kasi assuming lang ako. Baka kasi malaman niya na may gusto ako sa kanya, na may pagnanasa ako sa kanya. Baka sabihin niya sa anak ko at yun pa ang dahilan para magkagulo-gulo. Kaya naman pilit ko siyang iniwasan. Pero Mama Mia, kahit pala anong iwas mo, lalo na kapag nasa iisang bahay lang kayo, hinding-hindi pala talaga maiiwasan ng tukso. Isang gabi ay nagising ako. Nananaginip ako, Mama Mia. Napanaginipan ko po si Andy. At sa panaginip ko na yun ay gumagawa kami ng mga malalaswang bagay. Kaya naman nagising ako na pawis na pawis. Uhaw na uhaw kaya bumaba ako, Mama Mia, para kumuha ng tubig. Pagdating ko doon ay nasa kusina din pala si Andy. Aakyat sana ako para makaiwas sa kanya pero huli na ang lahat dahil nakita na niya ako. Mama Mia, isa nga po pala. Si Andy, tinatawag niyang mama si Mira. Pero ako, hindi niya ako kailanman tinatawag na papa kapag kaming dalawa. Tinawag niya ako. Gising ka rin? Tanong niya. Kaya naman, hindi ko na naituloy ang balak ko na bumalik sa kwarto naming mag-asawa. Pumunta na lang ako sa lababo at kumuha ng baso tsaka binuksan ng ref. Napakalamig ng ref namin. Pero ewan ko ba, Mama Mia, nung biglang lumapit sa akin si Andy at halos wala nang isang dangkalang layo ng mga katawan namin ay para bang nag-init ang katawan ko. Hindi na kaya ng ref na yon kahit nakabukas pa siya na pawiin ang init na nararamdaman ko. Hanggang sa parang bumulong sa tenga ko si Andy. Pwede bang humingi ng tubig? Sabi niya. Mama Mia, ngayon ay nakumpirma ko na. Inaakit ako ng asawa ng anak ko. Inaakit ako ni Andy. Pero hindi ako nagpadala. Binigay ko sa kanya yung lalagyan ng tubig at saka lumayo ako sa kanya. Tinitigan niya ako ng malagkit. Ang sabi niya, Mama Mia, ay wala raw ba akong nararamdamang kakaiba? Ano? Anong kakaiba? Pagmaang-maangan ko. Ngumiti lang siya, Mama Mia, at saka sinabing wala. Siguro ako lang ang nakakaramdam nun. Sabi niya, sabay baba ng baso niya at bumalik na sa kwarto nilang dalawa ng anak ko. Hindi na ako nakapag-react pa sa huli niyang sinabi. Hindi ko kasi alam kung paano magre-react sa bagay na yon. Kinabukasan ay umalis ang asawa ko. Pumunta ito sa kapatid niya. Si Hero naman ay pumunta rin sa kanyang mga kagrupo sa eskwela dahil nagbalik eskwela na ito, Mama Mia, at ang sabi niya ay meron silang group project na gagawin. Yung mga katulong naman ay day off nung araw na yon. Monday kasi talaga ang day off ng mga katulong namin. Kasi ayaw naming nawawala ng tao ang bahay kapag Sunday. Mama Mia, ibig sabihin kaming dalawa lang ni Andy ang nasa loob ng bahay. Hinanap ko siya sa loob pero wala siya. Hindi ko alam kung nasaan siya, kaya naman naisip ko na baka umalis siya. Mabuti na rin yun para makaiwas ako sa tukso. Mabuti na rin yun para makaiwas ako sa kanya. Kaya naman ang ginawa ko na lang ay kinuha ang mga bedsheet namin ng asawa ko para ilagay sana sa washing machine para pagdating ng mga katulong ay agad na nila itong malabhan. Pero pagdating ko sa aming laundry area, Mama Mia, ay gulat na gulat ako sa napagmasdan ko. Si Andy naglalaba. Maikli na maikli ang shorts niya. Nakasando lamang siya, Mama Mia, na malalaki ang butas sa manggas. At ang pinakamatindi pa ay hindi po siya nagsusuot ng bra. Mama Mia, nakatagilid siya mula sa pwesto ko. Kaya kitang-kita ko ang mga mayayaman niyang dibdib. Hindi ko alam pero
Parang tumirik ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw. Dapat sana umalis ako doon pero hindi ko magawa. Hanggang sa nalingon na nga ako ni Andy at naramdaman na niya ang presensya ko. Andyan ka pala. Maglalaba ka rin? Tanong niya na may halong nakakalokong ngiti. Hindi naman ganun ang ngiti niya lalo na kapag sa harap ng asawa niya at ng asawa ko. Pero ngayon na kaming dalawa lang ay parang kakaiba ang ngiting sumisilay sa kanyang mga labi. Hindi, ilalagay ko lang sana to pero mamaya na lang kasi naglalaba ka pa. Akmang aalis na ako nung tinawag niya ako. Hindi mo ba ako tutulungang maglaba? Tanong niya. Ano? Bakit ka naman kasi naglalaba dyan? May mga katulong naman. Pwede mo namang palabhan sa kanila. Sanay kasi ako na ako naglalaba, lalo na nitong mga underwear ko. Sabi niya, sabay angat ng panty niya na tinanggalan niya ng bula. Mama Mia, hindi ko alam. Pero pakiramdam ko ay sinasadya talaga ni Andy ang lahat. Tatalikod na sana ako sa kanya nung bigla siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Andy, ano ba? Sabi ko sa kanya. Ricky, alam ko naman na gusto mo rin to eh. Ricky? Ama ako ng asawa mo. Bakit Ricky ang tawag mo sa akin? Asawa? Hindi ko naman asawa si Hero. Hindi pa kami kasal, di ba? Oo, pero inaasikaso na ng asawa ko ang magiging kasal ninyo. Paano kung sabihin ko sa'yong ayoko kay Hero? Doon ay napalingon ako bigla sa kanya. Ano? Anong ayaw mo sa anak ko? Ibig sabihin hindi mo mahal ang anak ko? Pinaglalaruan mo lang ang damdamin ng anak ko? Hindi naman sa ganun. Oo, gusto ko naman si Hero noon. Pero mula nung makita kita, mula nung makilala kita, ewan ko ba? Hindi na ako nasasatisfy kay Hero. Alam kong ramdam mo rin yon. Ramdam ko sa mga titig mo sa akin. Ramdam ko sa mga palihim-lihim mong sulyap. Mama Mia, hindi pa nga ako nakapag-react ay agad na niya akong sinunggaban ng halik. Para akong statwa na hindi makagalaw. Kinalikot niya ang buong bibig ko hanggang sa kinuha niya ang mga kamay ko. Bumagsak sa paanan ko yung dala kong mga bedsheets. Pagkatapos ay nilagay niya ang dalawang kamay ko sa kanyang mga dibdib. Parang nabuhay ang kamay ko, Mama Mia. Nagkaroon sila agad ng sarili nilang utak. Hinaplos-haplos ang mga mayayamang dibdib ni Andy. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Hinalikan ko na pabalik si Andy. Matindi ang halikan namin na yon. Sa tindi, Mama Mia, ay hindi ko na alam kung paano kami nakarating mula sa laundry area namin hanggang sa kusina. Biglang pumatong si Andy sa may lamesa namin. Pagkatapos ay patuloy akong hinahalikan. Bigla niyang hinubad ang kanyang pang itaas na damit. Lumantad sa akin ang tinatago niyang kayamanan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia, at sinubsob ko na ang mukha ko doon. Nagpatuloy nga ang kalasuang ginawa namin ni Andy. At sa mesa pa talaga namin, doon una may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, pero kakaibang satisfaction ang naibigay sa akin o ni Andy. Isang bagay na kailanman ay hindi na ibigay sa akin ni Mira. Mas lalo pa talaga akong nasabik sa kanya dahil nga may edad na kami ni Mira ay hindi na kami masyadong nagtatalik dalawa ng asawa ko. Nung araw na yon ay 3 beses naming pinagsaluhan ang bawal naming pagtatalik ni Andy. Sa mesa, bumalik kami sa laundry area. Pagkatapos ay dun sa may sofa. Pagkatapos naming magtalik, Mama Mia, ay naka-receive na ako ng text mula sa asawa ko na pauwi na siya ng bahay. Kaya naligo na ako
at natulog na lang kunwari para hindi niya malaman na may ginawa kaming kababalaghan ni Andy. At mula nga nung araw na yun, Mama Mia, araw-araw na pong may palihim na nangyayari sa amin ni Andy. Natitigil lang yun kapag may buwanan siyang dalaw. Hanggang sa nagkikita na rin kami sa labas. Kunwari ay meron akong overtime sa trabaho. Si Andy naman ay kunwaring umuuwi sa bahay nila. Pero ang totoo, Mama Mia, ay nasa loob lang kami ng isang motel. Doon nagpapakasasa sa katawan ng isa't isa. Hindi ko na naramdaman ng guilt. Hindi na ako nakaramdam ng konsensya, Mama Mia. Dahil ang totoo, mas matindi ang tawag ng laman na nararamdaman ko kay Andy. Lalo na kapag nasa loob kami ng bahay. Kapag nasa bahay din ang asawa ko, ang mga katulong at maging si Hero. Mama Mia, naging mas adventurous kaming dalawa ni Andy. Hanggang sa isang araw. Nag-uumagahan kami noon. Sabado yun kaya walang pasok ang anak ko. Magkakasama kaming 4 na kumakain. Hanggang sa binalita sa amin ni Hero, nabuntis daw si Andy at 2 buwan na ito. Mama Mia, 4 na buwan na noon ang lihim naming pagtatalik ni Andy. Kaya naman halos malunok ko nang walang nguya-nguya ang kinakain ko. Dahil sa sobrang gulat na naramdaman ko nung marinig ko ang balitang yun ni Hero. Masaya silang kinongratulate ng asawa ko. Pero ako, Mama Mia, ay titig na titig kay Andy. Siya naman ay tumitig sa akin pagkatapos ay palihim na kinagat ang ibabang labi niya. Tama ang hinala ko. Ako ang ama ng pinagbubuntis ni Andy. Yun ay nakumpirma ko, Mama Mia, nung kinagabihan na yon na umalis si Andy at sinabing pupunta siya sa bahay nila para raw ibalita sa pamilya niya ang kanyang pagbubuntis. Sasamahan sana siya ni Hero pero nagpumilit si Andy na siya na lang mag-isa. Dahil ang totoo, Mama Mia, ay nagkita kaming dalawa ni Andy sa isang motel. Gusto ko sanang pag-usapan muna ang kaniyang pagbubuntis pero agad niya akong sinunggaban ng halik. Hindi talaga ako nakakapagpigil pagdating kay Andy, Mama Mia. Kaya bago kami nakapag-usap ay isang bakbakan na matindi muna sa kama ang nangyari. Pagkatapos, dun, Mama Mia, ay tinanong ko na siya. Umamin siya sa akin na ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Bakit, gusto mo bang panindigan? Pwede naman. Iwanan mo yung asawa mo. Iiwanan ko rin si Hero. Pagkatapos ay magpakalayo-layo tayo. Magsama na tayong dalawa. Sabi niya. Hindi ko pwedeng gawin yun sa asawa ko. Mahal ko si Mira. Mahal mo, pero nagagawa mong tumikim ng iba. Mahal mo, pero hindi mo mapigilang umungol ng umungol kapag kasama ako sa kama. Sabi niya. May punto naman si Andy, Mama Mia. Siguro nga hindi ko talaga tunay na minamahal ang asawa ko. Siguro nga na wala na ang pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Kaya naman isang araw nagdesisyon ako. Nagdesisyon ako na umalis ng bahay namin. Lumayas kaming dalawa ni Andy, Mama Mia. Sapat na rin naman ang naging ipon ko para makapagtayo kami ng aming sariling negosyo. Mama Mia, na-excite pa ako nung una. Masayang masaya pa kami ni Andy nung una. Wala nang pumipigil sa amin. Kung kailan namin gustong magtalik ay nagagawa namin. Sa loob ng kotse, sa bahay na nirerentahan namin, at kung saan-saan pa. Hindi ko alam kung nalaman na ba ng anak ko at ng asawa ko na nagtanan kami ni Andy. Nawala kasi kaming dalawa sa parehong araw. Wala kaming iniwan ni kahit na anong sulat. Lumipas ang mga buwan hanggang sa lumaki na nga ang tiyan ni Andy. Hanggang sa nakapanganak na siya. Babae ang naging anak naming dalawa.
Mama Mia, dun ako nagulat nung sinabi ni Andy na ibibigay niya sa kaniyang kapatid ang anak namin. Kung wala raw kasing anak ang kaniyang kapatid. Bakit mo ipapamigay yung anak natin, Andy? Kasi magiging istorbo lang siya sa atin. Alam mo naman, di ba? Kakaiba ang trip nating dalawa, Ricky. Ayokong may istorbo. Paano ang gatas ng bata? Hindi mo ba siya ibi-breastfeed? Ano ka, hello? Kapag ibi-breastfeed ko siya, masisira tong figure ko. Baka maghanap ka pa ng iba. Sabi niya. Hindi ko na nga napigilan si Andy at binigay na nga niya sa kaniyang kapatid ang anak namin. Bumalik kami sa buhay na parang binata at dalaga. Araw-araw na may nangyayari. Nagpipills na rin si Andy, Mama Mia, dahil ayaw na raw niya na magkaroon pa kami ng pangalawang anak. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nagkasakit pala ang asawa ko. Nakaratay ito sa ospital. Ayaw ni Andy na dalawin ko ang asawa ko, Mama Mia. Pero ewan ko ba, nasaktan ako at kinabahan. Baka kung mapapano si Mira. Kaya palihim kong pinuntahan si Mira sa ospital. Gabing-gabi na noon. Ang sabi ko kay Andy ay may gagawin lang ako sa negosyo namin. Pero Mama Mia, hindi ko talaga matiis na hindi dalawin ang asawa ko. Pagdating ko doon ay sakto naman na walang tao kaya pumasok ako. Mama Mia, inausap ko noon ang asawa ko. Humingi ako ng tawad sa kanya. Nang bigla na lang bumukas ang pinto at dumating si Hero. Sinugod niya ako. Sinuntok ako ng anak ko. Napakawalang hiya mong ama. Asawa ko, sinulot mo. Pagkatapos pupunta ka ngayon? Bakit? Sumbat niya sa akin. Napalakas ang mga boses naming dalawa kaya yun ang dahilan kung bakit nagising ang asawa ko. Nakapagbuno pa kaming dalawa ni Hero dahil paulit-ulit niya akong sinuntok. Bigla namang inatake ang asawa ko, Mama Mia. Unfortunately, idineklara ng doktor na comatose na siya. At pagkatapos lang ng 3 araw ay nabalitaan ko na pumanaw na si Mira. Mama Mia, hindi ako nakapunta sa libing niya. Nasa malayo lamang ako at pinagmamasdan ng mga anak ko na pinagluluksa ang kanilang ina. Hindi ako makalapit dahil galit na galit sa akin ang buong pamilya ko. Pati na ang sarili kong mga kapatid at ang mga kapatid ni Mira. Mama Mia, mula nung mamatay ang asawa ko ay hindi na ako nakaramdam pa ng kahit na anong excitement sa kama kay Andy. Kaya naman nagawa niyang maghanap ng ibang lalaki. Alam kong may kabit siya. Alam kong may kinikita siyang iba. Pero hindi na lang ako umimik pa. Hanggang sa isang araw ay iniwanan din ako ni Andy. Ngayon, Mama Mia, ay mag-isa na lang ako sa buhay. Pilit kong kinokontak ang mga anak ko pero ni isa sa kanila ay walang gustong makipag-usap sa akin. Alam ko, Mama Mia. Alam ko na deserve ko ang pag-iisa ko ngayon. Alam kong mas grabe pa ang deserve kong kaparusahan sa mga nagawa ko. Sana sa pamamagitan nitong pagsulat ko sa programa mo ay makarating sa mga anak ko ang labis-labis kong pagsisisi. Sana po ay makarating sa kanila ang paghingi ko ng tawad. Sana po bago man lang ako pumanaw sa mundong ito ay makausap ko ang mga anak ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Ricky. Ricky, napakatindi talaga ng kasalanan na ginawa mo sa mag-anak mo, sa mag-iina mo, lalong-lalo na kay Hero. Alam nyo kasi, ilang beses ko pong sinabi dito, na ang tukso, hindi dapat yan nilalabanan, hindi dapat yan hinaharap. Ang tukso, dapat yan iniiwasan. At mas lalo talagang mahirap umiwas o lumaban sa tukso kapag hindi mo kasama ang Diyos. Yung minsan kasi yung kaaway ng Diyos, laging bulong ng bulong sa atin.
At bilang tao tayo, bilang may katawan tayo, matindi ang pangangailangan natin sa mga bagay na material, sa mga bagay na makamundo. Kaya kung minsan nagiging mas madali sa demonyo na akitin tayo na gumawa ng mali. Sana po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, sana po maging leksyon ang kwento ni Andy at ni Ricky para sa lahat. Sana po maging leksyon ang kwento natin para pag-isipan natin ang bawat desisyon na gagawin natin sa ating buhay. At para sa iyo, Ricky, wala kaming ibang magagawa sa iyo kundi ipagdasal ka na lang na sana dumating ang araw na mapatawad at matanggap ka ng muli ng iyong mga anak. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Ricky. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please do like and share. At Ricky, thank you nga pala sa pagtitiwala mo sa ating programa na i-share ang kwento ng iyong buhay. Hello po sa bago nating listener. Kung bago ka man at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bagong video tayong i-upload. At syempre, kung meron kayong pa-shoutout, comment down below. Kung may sarili rin kayong kwento, mag-email sa akin mamamiacdo0317@gmail.com. Ako pong muli ang nag-iisang tagahatid ninyo ng mga kwentong kakaiba. Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat.